may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ang oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Narito na Radyo Heno, bagong kaalaman, hatid nito sa science at technology, pag-aralan, tuklasin at matuto. Radyo Heno, yan, eskwela sa radyo, tumamo sa pag-unlad ng karunungan, sa daigdig man at kalawakan, maging inhenyo sa Radyo Heno. Narito na Radyo Heno, bagong kaalaman, makabago sa science at technology, pag-aralan, tuklasin at matuto sa Radyo Heno. And the Golden Dove for the Best Science and Technology program goes to Radyo Henyo, DZRH
Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Science and Technology Program. Radyo Henyo. Kasama ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones. At ang nag-iisang SNT, Science and Technology Practitioner Diva, si Dr. Ruby Cristobal sa Radyo Henyo. Ang programang maghahatid ng makabuluhan at tamang kaalaman tungkol sa larangan ng science and technology. Ito ang Eskwela sa Radyo na magbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan na maging henyo sa panunuri sa mga bagay ukol sa pagunlad ng karunungan at kaalaman. Ito ang Radyo Henyo. Kasama ang champion na tagapagsulong ng science and technology sa bansa, si Angelo Palmones. At lalong sasaya ang makabuluhang talakayan sa kanyang katandem na si Ruby Cristobal, na isang certified SMT practitioner diva. Radyo Henyo sa DZRH. Isang makagham na hapon, Pilipinas! It's January 25, the 4th Sunday of 2026. At narito na naman ang isa pang edisyon ng Radyo Henyo na maghahatid sa inyo ng isang makabuluhang kwentuhan tungkol sa science and technology. At sa ngalan pa rin po ng ating kuya, ang kuya ng bayan, Kuya Angelo Palmones. Ako po si Dr. Ruby Cristobal at tayo po ay magkakasama-sama hanggang alas 5 ng hapon. At today, diba, for today's video, sabi ng mga vloggers, no? Pag-uusapan pa rin natin ng mga bagay na makatutulong sa inyong kalusugan. Kasi health is wealth, diba? Kasama ng ating mga suki mula sa Theoxis Health Ventures. Pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa diverticulitis. Tongue twister, diba? Namimilipit yung dila nyo, no? Ano ba yun? Ano nga ba yung diverticulitis? May kinalaman ba yan sa pag-divert daw ng funds? Hindi po. Hindi po political ang ating topic. Health po yan. Ano? Makakasama natin maya-maya ang ating suking registered pharmacist mula sa Theoxis Health Ventures para bigyan tayo ng kaalaman tungkol dito. At para naman sa ating mga kabataan na ating taga-subaybay, yung mga bagets dyan, yung mga, ano nga ba dyan, yung mga campus kilabot ng mga kolehiyala. Meron pa bang ganon? Parang si Haji Alejandro yun, ano? Yung mga mahilig sa mga university fair. Parang ang St. Paul katatapos lang no, diba? Yung mga estudyante pag-uusapan natin ang tungkol sa isang masayang kaganapan sa bandang Laguna. Hindi po sa Diliman. Matagal pa daw sila, Saan pa kung hindi sa suki ng Radyo Henyo? Saan yan? Sa UP Los Baños. Joining us later ay ang mga miyembro ng Student Council ng UPLB. At malalaman po natin yung mga gaganaping mga activities dyan, ano? Alam naman po natin na ang programang Radyo Henyo ay bukas sa ating mga mag-aaral mula sa iba't ibang universities o kahit na yung mga nasa high school o elementary school para dun sa mga nais nilang ipaalam sa publiko yung mga kapaki-pakinabang sa mga kabataan. Kaya sa mga gustong mag-pitch ng mga feature stories o magpa-interview, pwede po kayo magpadala ng inyong request sa aming email na radyohenyo@dzrh@gmail.com. Ulitin natin yung gustong mag-pitch ng mga student organizations. Padala kayo ng inyong request sa radyohenyo@dzrh@gmail.com. At titingnan natin kung yan ay maaari nating bigyan ng puwang dito sa ating programa. Matagal pa ang buhay ng Radyo Henyo. Talagang ito ay advocacy natin dito sa DZRH. Kaya tutok na sa ating programa, mga kabataang henyo. Magbabalik ang Radyo Henyo pagkatapos ng ilang paalala. Ang oras po ay alas 4:13 ng hapon. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Yung iba dyan,
Baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng estatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8 hanggang 10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS.
Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tips tungo sa matagumpay na co-parenting setup, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa verywellfamily.com, magkaroon ng magandang ugnayan sa iyong dating asawa. Panatilihin ang pagkaroon ng regular at consistent na schedule kasama ang inyong anak. Kung kaya't makatutulong din ang pagbuo ng isang parenting plan. Bukod pa riyan, iwasang mag-overreact agad sa mga sitwasyon na maaring pagmulan ng hindi pagkakaunawaan. Paalala, tuwing may hindi pinagkakasundoan, ay ayusin ito ng pribado. At panghuli, magkaroon ng tamang balanse sa pag-aalaga at pagbibigay sa hilig ng inyong anak. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ngayon yung tungkol sa
Diverticulitis. Ayan. Teka, tanungin natin ha, nasaan kaya DZRH TV? Nakapasok na ba ang ating suking health expert? Ayan, Attorney Ran, nakikita na kita. Ayun. Magandang hapon, good afternoon, Attorney Ran. Welcome to Radio Good Henyo. afternoon po. Ayun, nawala ka. Happy Sunday. Oo nga, nawala ka kanina. Kinabahan ako. Akala ko ay na-disconnect ka. Di, nandito lang ako. Ayun. Lagi ako nandito para sa'yo, Doc. Ayun, yan ang gusto ko talaga naman. O ayun, yung pag-uusapan natin, yung tongue twister na yan, diverticulitis. O, di ba? Spelling. Ano ba yan? Ano? At napakahirap naman bigkasin. Ano ang dahilan at nagkakaroon ng ganitong kondisyon ang karamihan? Diverticulitis. Go ahead, Ayan, sir. ang magandang tanong yan, Doc Rubino, kasi ito hindi natin alam na pagpatak ng edad natin ng 50, may common na nangyayari sa atin, which is called diverticulitis. Pag-usapan muna natin ano ba ito. Ito yung pag-inflammation ng irregular na pag-bulge ng pouches ng large intestine natin. May isa pa tayong salita na challenging, which is called diverticulosis. Ito naman is the normal, no? Pag-bulge ng large intestine natin na walang infection, walang inflammation. It's a natural thing. This condition, yung diverticulosis, hindi talaga siya disease condition. Ang nangyayari lang, yung mga mahihinang parte ng large intestine natin, nagkakaroon ng bulge o nagkakaroon ng parang ballooning siya. No? So, hindi naman siya nakakabahala. Common yon, no, na nangyayari sa ating edad, 50 pataas. Ang diverticulitis naman, nangyayari pag nagkaroon tayo ng infection na nagkakaroon na nagkukos ng pag-bulge because pumupunta doon yung mga dugo natin, nagpupunta din yung mga immune cells natin, so lumalaki, nagkakaroon ng bulge. This can cause pain, fever, nausea, at pwede rin magkaroon ng epekto sa ating stool habits o yung pagpunta natin sa CR. Yun yung mas iniiwasan natin because it is an inflammation due to infection. Okay. So, myculitis, yun yung merong, ibig sabihin, merong infection. At yan ay may mga symptoms, syempre. Kasi yung isa, kung normal, most likely, paminsan-minsan sigurong pagsakit ng tiyan. Pag medyo parang namamaga-maga lang yung iyong large intestine nito, sir. So, ano yung mga red flags o sintomas na hindi dapat baliwalain ng ating mga taga-subaybay when it comes to diverticulitis, Attorney Ran? Yan. Tama ka, Doc Rubino. Kung normal lang siya na diverticulosis, usually, ang mararamdaman mo lang, meron kang parang tenderness sa abdomen mo o sa tiyan mo pag hinawakan. Pero pag diverticulitis na yan, most often, nagkakaroon ka ng sakit or pain in the lower left part of your abdomen. Usually, sudden to at intense. Pero, pwede siyang lumala through time, tapos yung intensity niya magva-vary over time. Kasama nito, iba pang simptomas, nausea, yung pagkahilo natin, fever, usually yan kasi may infection ka. Kasama na yung pagbabago sa ating stool, pwede kang magkaroon ng diarrhea or constipation. Yan yung mga common symptoms ng diverticulitis. Okay. May papel ba yung stress at lifestyle sa pagkakaroon ng ganitong kondisyon, Attorney Ran? Kasi 'di ba pag sinabi mong inflammation or infection, may mga related causes yan na hindi talaga natural na nangyayari sa ating sistema. Doc Ruby, besides risk factor yung edad 50 pataas, may iba pa tayong lifestyle choices na pwedeng magpataas ng risk ng diverticulitis. Kasama na dyan ang smoking, ang obesity, yung hindi tayo kumakain ng mga fiber na foods like vegetables and fruits, yung mahilig tayo sa red meat, yan mga beef, tapos heavy alcohol use, lack of exercise, pwede rin magkaroon ng certain conditions like yung pagbaba ng vitamin D natin at pag-inom ng iba't ibang medicines na sobra, katulad ng mga anti-inflammatory, non-steroidal anti-inflammatory drugs katulad ng ibuprofen, naproxen sodium, mga steroids, opioids yan. Pwede yung
as a risk factor, no, pwedeng mag-cause yan ng diverticulitis. Oo, yung mga mahilig uminom ng mga pain relievers, ano? At yung mga, lalo na kung kayo nirarayo, kaya lalo na siguro kung medyo may edad ka na, marami ka nararamdaman, inom ng mga kung ano-anong siguro pampaalis ng mga nararamdaman mong sakit, ano? Meron namang ibang dinudulot na parang mas grabe pa, no? Kasi baka maging chronic pa yan, magdulot pa yan ng komplikasyon. Ano yung posibleng maging komplikasyon nito kung hindi maaagapan, Attorney Ran? Ito ba ay leading to colon cancer or something like that? Yeah, ang ganda ng tanong mo, Doc Ruby, no? Kasi mga 15% ng mga taong may diverticulitis nagde-develop ng complications. Anong pwedeng mangyari? Pwede kang magkaroon ng parang nana because of the bacterial disease. Ang tawag dyan, abscess. Yan, tama dyan. At dahil dyan, pwede ka rin magkaroon ng blockage ng colon. No? So, kaya ka nagkakaroon ng constipation kasi nababara yung iyong colon. Ito yung digestive tract mo para makapag-expel ka ng waste. Pwede ka rin magkaroon ng irregular na passageway. Ang tawag dyan, fistula. Ang mahirap pa dyan, pwede pang mapunit yung colon wall mo, lalabas doon yung waste. Imagine lumabas sa katawan mo yung waste. So nasa loob ng colon mo that can cause serious disease in the abdomen lining. Ito na po yung tawag nating peritonitis. Pwede ka rin magkaroon ng tawag nating diverticular hemorrhage kasi po pwede rin pumutok yung mga blood vessels natin sa tiyan. Ganyan po yung mga komplikasyon pag hindi natin na-manage ang diverticulitis. Oo, akala natin simple ano, pero yan ay something na dapat ay siseryosohin natin pag may mga constant or chronic na nararamdaman saan bang bahagi ng tiyan? Attorney Ran? Lower abdomen. It is in the lower left. Lower left abdomen. Ito dito usually. Oo, ang appendicitis kasi ay lower right, di ba? So, ang ganitong mga kondisyon, usually, madalas sumasakit yung inyong kaliwang mababang parte ng inyong abdomen. So, ano yung treatment na binibigay dito, Attorney Ran? Yan, no? So, usually yan kasi nga infection yan. Kung hindi naman severe yung condition, usually nagkakaroon ito ng rest and then also change in diet and possibly antibiotics. Pero yung mga malala ng diverticulitis, ang nire-require na dyan, antibiotic treatment in the hospital kasi pwedeng nagkaroon na ng sepsis or peritonitis na kailangan ng agapan yung infection. For people na lagi na lang nagkakaroon ng diverticulitis, baka kailangan na rin ng surgery para hindi na siya maulit. No? For people na may laging nangyayari ito. But of course, Doc Ruby, ang gusto natin, hindi lang treatment. It actually is prevention. That's why it's really about healthy lifestyle pa din. Exercise tayo regularly, regular vigorous exercise, nagpapababa yan ng risk ng diverticulitis. Kain tayo ng high fiber diet, no? Nakausap ko nga po yung isang miyembro ng Board of Nutrition ng PRC. Sabi nila, dapat we eat the colors of the rainbow ng vegetables, ng fruits. Dapat mayong makukulay para mataas yung fiber natin and the nutrients as well. We maintain healthy weight, drink plenty of fluids, and quit smoking and limit alcohol use. Yan po yung mga pwede natin gawin to prevent diverticulitis. Okay. Siyempre, Attorney Ran, hindi naman sufficient talaga yan. Kahit sabihin natin we practice healthy living, minsan yung choice natin ng pagkain, hindi naman natin nako-compute lahat yan, Tapos hindi ka pa nagiinom ng tubig. So, what can we do to prevent yung mga ganyang inflammation or even kapag nagkakaroon ka ng stress, minsan sumasakit din yung tiyan mo. Minsan nagkakaroon ka ng ganyang kondisyon. What do we do aside from exercise and proper nutrition to make sure na tayo ay hindi magkakaroon ng ganyang kondisyon? Magandang tanong yan, Doc Ruby, no? Para sa atin, hindi tayo nag-iisa, no? Hindi ka nag-iisa dito, meron kang kakampi. Ang maganda po ngayon, meron po tayong dalawang products na pwede makatulong sa inyo. Ang una po dyan is Ultaflex. Ano po ba yung Ultaflex? Yung Ultaflex po is a special coffee mix or a plain mix na may collagen, HMB, at glucosamine.
Ginagawa po nito, pinapatatag po ang inyong muscle, ang inyong skin at ang inyong joints para po hindi kayo magkasakit, hindi na sumakit ang kasukasuan natin, hindi mawala yung muscle natin, maagapan natin or maiwasan natin yung pag-inom lagi ng mga pain medicines pag sumasakit yung mga tuhod natin, kasukasuan, kasi na-maintain natin yung integrity natin. Yung Ultraflex po natin ay nangangalaga ng buong katawan. No? Yan, may hydrolyzed marine collagen, HMB, glucosagreen, validated po with clinical studies. Ang isa pa pong maganda sa atin is Ultabio, which is a supplement na may 17 human clinical trials. Ang ginagawa naman po nito, ina-activate ito ang commander-in-chief of our immunity, which is called the plasmacytoid dendritic cells, para awayin ang mga infection. So kung may diverticulitis ka, ang risk dyan is infection. Ang gagawin ng Ultabio, i-activate niya ng todo-todo yung immune cells mo. Pag na-activate yun, may 4 na types of immune cells na poprotekta sa'yo so that you have a better way of fighting infection. Ang isa lang maganda pong side effect sa mga umiinom ng Ultabio, pwede po kayong magkaroon ng effect na mas magandang tulog dahil po isang epekto ng pagkakaroon ng magandang immune system, yung katawan natin nakakapag-relax, pwede po kayong mas makatulog ng mabuti, maiiwasan po natin ang stress which can cause risk factors sa ating diverticulitis. I-remind ng Ultabio ay hindi gamot. Ito ay food supplement at matuturing nating natural, di ba? Produkto ito ng biotechnology kasi postbiotic ay galing sa dead bacteria, di ba? Ito ay mga dead first po, Doc, no? Oo. Yes, lacto. First postbiotic sa Philippines. Ayun, oo. Yan ay siguro sabihin nating tested sa mga tao, human clinical testing. Oo. Ilan yan? 17 human clinical trials, Doc. 17 human clinical trials from Japan. So mapagkakatiwalaan talaga to at FDA registered tayo, Doc. So hindi tayo kakabahan na fly by night ang produkto natin. Ayun. So saan mabibili ang Ultabio at Ultraflex, Attorney Ran? Sa ngayon po, ang Ultabio ay available sa lahat ng Mercury drugstores at ibang regional drugstores like Curamed, Joann's Pharmacy, HB1, Amesco. Pwede po nilang mabili. Ngayon po kasi pinapalista pa natin ang Ultraflex sa lahat ng Mercury drug, pero pwede po nilang visit sa nila ang ating mga e-commerce sites like Shopee, Lazada, and TikTok Shop, or they can visit our Shopify account which is ultabio.shop. Pwede rin po silang umorder doon. Okay. Basta hanapin nyo yung Teoxys Health Ventures. Yan po ang gumagawa at nag-distribute ng Ultraflex at Ultabio. Maraming salamat, Attorney Ran. And again, syempre, yung iyong mga health tip ay pakikinabangan ng ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay. Thank you and happy Sunday. Happy Sunday, Doc. Sa uulitin next Sunday. Okay, see you. So mga kahenyo, yan po ang ating nakapanayam, ang ating health expert mula sa Theoxys Health Ventures, Attorney Ran Mendoza, isang registered pharmacist. Susunod na ang ating huntahan tungkol sa February Fair sa UP Los Baños sa pagbabalik ng Radio Henyo pagkatapos lamang ng ilang paalala. Ang oras po ay 4:36. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng estatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8 hanggang 10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar.
Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Caffeine addiction, yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number 1 dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. Maiiwasan ito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike at yung biglaang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crash na maaaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kasama natin si Dwayne Carmelo Roy, counselor at College of Arts and Sciences ba to? Student Council Head, Information and Publicity Committee ng February Fair 2026. Nasaan na si Dwayne? Ayun, nasa likod. Oo, tagakuha ho yan ng picture. And then we also have Benjen Matthew Vergara, Vice Chairperson ng University Student Council, overall head ng February Fair 2026. Ben, magandang hapon. Magandang hapon po, Ma'am Ruby. Yes, welcome to the program. At syempre, kasama rin natin si Dylan Gain V. Salomo, Chairperson at College of Arts and Sciences Student Council Lead Convener ng Rise for Education at ng UPLB at Head ng Program Committee ng February Fair 2026. Magandang hapon, Dylan. Happy Sunday, Ma'am Ruby. Yes, welcome to our program. Ay, diretso na tayo kasi medyo napahaba yung ating commercial. Ano ang pangunahing tema nitong ating Feb Fair ngayon 2026 sa UPLB? Sinong gustong sumagot? Well, for our February Fair 2026, Ma'am Ruby, ay talaga pong pinagtuunan po talaga namin ng pansin ang theme ng ating Feb Fair 2026. At talagang dito po ay, ang ating theme ay himagsik buong lakas ng na paglaban ng Timog Katagalugan kontra korupsyon at basismo tungo sa katarungan, kapayapaan at demokrasya. Naku, talagang medyo radical ng konti ang team nyo. Pero himagsik does not exactly talk about something violent, right? Ano yung inyong actually proposition? Yes, ma'am. Actually, the past year, kitang-kita po natin yung sobrang sunod-sunod na pagkilos ng mga estudyante, kaguruan, at iba pong mga sektor sa ating bayan. Kaya yung himagsik po ay nagsisymbolize ng rage ng taong bayan, yung emotion po ng taong bayan. Pagpaparamdam, ng damdamin. Ito ay more or less parang expression, Yes po, ma'am. Hindi ito yung, akala kasi ng iba, pag nandun yung word na himagsik, violente, no? Ito yung parang paggising, sa katotohanan ng mga nadiskubre ng itong recently ng ating pamahalaan na nangyayari, no? Dun sa ibang mga politicians natin. So,
maganda namang maging involved talaga yung mga batang yan. At kayong mga kabataan, syempre, Feb Fair. So, anong kinalaman nung... Kasi pag sinabi mong Feb Fair, ang nasa isip ng iba, parang, alam mo na yan, parang enjoy lang, di ba? Puro concert. How do you infuse that into the entertainment, siguro sabi nating factor na isinasama niyo tuwing may fair? So, ano po ma'am, aside from it being fair na kung saan meron tayo ng iba't ibang mga mainstream artists, meron din po tayo ng mga local artists para maging appreciation siya na venue, ay meron din po tayo ng mga speakers na manggagaling po sa iba't ibang mga multi-sectoral na campaigns po natin na binibitbit po natin per day. So, sa kada araw po natin, sa Feb Fair, sa buong week ng Feb Fair, ay meron po tayo ng mga kanya-kanyang kampanya na bibitbitin. Sa pangunang araw po natin ay bibitbitin po natin ang educational sector, kung saan ipapamayagpag po natin yung laban ng mga sangkay estudyantehan. Tapos sa ikalawa naman po ay ang LGBTQIA+, and then women's struggles. Tapos sa pangalawa naman po ay peace with justice and then human rights. Tapos sa pang-apat is anti-imperialism. And sa panglima naman po nakafocus tayo sa peasants and workers. Ayun, napakaganda kasi parang represented lahat ng sectors ng society. I'm sure maraming mga estudyanteng dadalo rito. At kung sa Freedom Park, ang laki nun, di ba? Ang dami nun. Are you expecting thousands of or lahat ba ng students ng UPLB o bukas kayo sa public din? Actually, Dr. B, ay talagang hinihimok po namin lahat ng mga nakikinig po ngayon. Kahit kayo, Dr. Ruby, ay punta po tayo sa... we can join. Yes, so it is open to public, it is free, and lahat po ng UPLB community and sa mga kalapit na lugar ay very much invited po sa ating February Fair 2026. Safe naman. I'm sure may mga pinrovide ang university na mga security, tama ba? Or even may mga protocols na kasama yung student council, nakipag-agree kayo siguro sa ating sa ating chancellor's office. Ayun, maganda 'yon kasi syempre yung mga nanay na nung mga younger students coming from mga high school around UPLB, di ba? Medyo kakabahan kapag masyadong maraming crowd, maraming tao. So, now how do we get to reconcile an event like this with yung values formation pagdating dun sa mga estudyante? Kasi yung iba, ang akala sa mga taga-UP, puro gulo, 'di ba? Puro rally. Hindi nila alam yung yung mas malalim na natututunan ng mga kabataan sa ganitong mga sabihin nating kilos na kung saan ay nagiging aware sila sa mga political and social issues. Paano ninyo yan itinatawid sa mga individuals na nag-attend? Actually, ma'am, since the February Fair 2026 is a culture and arts fair, through our through singing, nakikita natin na i-deliver natin yung mga campaigns natin. The messages. Yes, ma'am. So, as Benjan have said, na marami po, every day, ay iba-iba po talaga yung themes at iba-iba po yung mga campaigns na bit-bit natin. For example, sa education sector campaign, bilang mga estudyante na talagang sa UP, na talagang honor and excellence ang pinapamayagpag. Tama. Nakikita po natin na talagang bukod sa loob ng classroom ay dapat nakikita nila yung kahalagahan ng pakikialam at syempre pagtuligsa kung tayo ay nasusuppress, nare-repress, So, ayun yung isa sa magandang mai-push through at ma-realize ng students na we have a big part as students sa bansa natin. Kaya tuloy-tuloy yung mga campaigns na at every year talaga na ipinapamayagpag po natin yung mga kampanyang ito. Ayun. Kailangan mag-open yung mind, di ba? Yes, hindi pwedeng wala kang paki. Kasi in the future, yung mga universidad, yung mga kabataan na nasa mga universidad o yung mga kahit nasa high school, kayo yung future leaders ng country. Kaya ngayon pa lang, as early as now, dapat involved, di ba? Without necessarily, hindi yung magulo, hindi yung marahas, kailangan ito ay dinadaan sa peaceful na dialogue, expression ng damdamin. Ayan, yung mga awit. May banda ba? Yes, ma'am. Sinong ini-expect natin dyan? O wala ba yung mga medyo,
hindi ko katribo yung mga, hindi ko kaedad yung mga yun eh, mga yung sandwich, yung mga ganun. Wala na yun, ano, hindi na sila tumutugtog. Hindi po namin alam. Pero po para sa mga main Eraserheads, artists yan. natin, ay abangan na lang po natin yung Ay, surprise! Surprise muna, Doc. Surprise! Pero merong mga celebrity. Marami po tayong pupunta ng mga celebrity. Ay, aabangan natin. Yan, teka muna, iurong natin lahat ng February, February 14. Anong date niyan, exactly? Ayan, ma'am. Ang ating February Fair dates po ay February 10 to 14. So, kung gusto niyo ng ka-Valentine's date, ma'am, ay talagang punta tayo, ma'am. Mas masaya at safe. Correct, Oo. Benjen, ano yung inaasahan ninyo from the public? Meron bang mga participation dyan, yung mga estudyante? May kailangan ba silang gawin? Registration or anything? Sa mga pupunta naman po as audience, ay wala naman po silang kailangan gawin. Nandun lang po talaga sila para makinig with open minds and open hearts. And tanggapin kung ano yung mga maririnig natin doon. And nasa kanila naman yun kung i-recognize nila. Pero po, yung UPLB Feb Fair po ay patuloy po natin siyang nagagawa dahil sa collective effort po ng buong UPLB community. Wow! At ng support ni Chansey, syempre. Yes, po. Hindi lang po maganda. Hindi lang po siya nakukulong sa mga estudyante, kundi lahat po talaga ng UPLB community ay nagtutulong-tulong. Even the faculty. Yes po, kasama po natin ang faculties. That's very good. Naku, makakapag-relax yung ating mga teachers kasi kabubukas lang ng klase, di ba? Wait, teka, hindi ba may istorbo yung mga klase? Anong oras ba yung nagsisimula? Normally naman po ay nagsisimula tayo ng around 5 o'clock after onwards. classes So after na. classes naman po siya. Ayun. So saan gaganapin? Sa Freedom Park? Yes po. Starting February 10 to 14. And maybe pwede mo sigurong anyayahan yung ating mga kabataan dyan sa Dumalo. Pero bago mo gawin yon, gusto ko munang tanungin, you are in the process of preparing kasi 2 weeks, no? May 2 weeks ba before? Exactly, 17 days na lang 17 days, no? More than 2 weeks. So, ano yung mga challenges sa preparation? As of now, like nag-iimbita kayo ng mga siguro mga entertainers, may bayad ba sila? May TF sila? Sure. Yes, ma'am. All ang ating mga artists ay some of them ay talagang nag-a-ask ng TF. However, there are some artists din, lalo na yung mga cultural artists natin, that are one with our campaign. Talagang they just want to have their talents. Magastos yan. Paano ang pondo? Diba? Siyempre, magpapakain kayo ng mga guests. Nandyan yung mga pro bono artists. Alangan namang gutumin nyo. O yung stage, yung props, yung production design. O paano yun? Sino ang nag-shoulder ng mga Ayun po. So, yun po ay nanggagaling po sa tulong-tulong. So, bali, meron po tayo ng mga concessionaires and then meron po silang binibigay ng mga in-kind donations para mapakain po natin sa mga volunteers natin. Tapos, tuloy-tuloy din po tayong tumatanggap ng mga sponsorships. Malalaking mga companies man yan o mga small. Basta handang magbigay sa students and then sa UPLB community ay tatanggapin po natin ang tatanggapin. Ay, ang mga alumni, di ba? I'm sure dapat laging nananawagan. Ako, yan yung gawin natin ngayon. Siguro bibigyan natin kayo ng chance, mami. Pero isa pang question bago tayo doon sa inyong panawagan, Isang salita, just one word. How will you describe Feb Fair? Ano ito? Collective, ma'am. Collective. Ano sa Tagalog ang collective? Sama-sama? Yes, one word naman yun. Sama-sama. Sama-sama. O ikaw, Benjen? Sa akin naman po ay patience. Patience? Bakit patience? Meron bang mahirap gawin doon? Patience po kasi sobrang dami natin na nagtutulong-tulungan and sobrang dami po natin doon and isa lang din naman po yung hangarin nating lahat. So kailangan po talaga natin magbigay ng pasensya at pag-intindi sa lahat po ng ating mga kasama. Ayun. Ako, in my own interpretation, ang word na gagamitin ko ay pag-asa. Diba? Kasi we need our young Filipinos to express, 'di ba, kung ano yung nararamdaman nila at maintindihan din nila through the speakers, 'di ba, yung tamang sitwasyon at tamang resolusyon. At yun yung magandang opportunity for our young Filipinos, 'di ba, to pursue hindi lang yung kanilang individual self-interest, isama sa kanilang panaginip o pangarap ang buong bansa. Diba? Pag-asa. Diba? Kaya ako expecting ko yan sa inyo. DOST Scholars, andito yung isa, si Dwayne. Diba?
Nako, DOST Science Education Institute may dalawang scholars dito. Yes. Isang BS Chem at isang BS Agchem po. Agchem. Ayun. At sila ay mga graduating na ba kayo? Ako po ay hopefully 1 more year ay gagraduate na, ma'am. Anong course mo? Ako po ay BS Agricultural Chemistry. BS, chemistry din niya, pero applied. Agricultural Chemistry. Ikaw, Benjen? Ako naman po ay BS Civil Engineering po. Civil Engineering, Science pa rin. At si Dwayne? BS Chemistry. Nasa likod ho siya kasi wala siyang ginawa kundi mag-document. Oo, yun ang kanyang trabaho kaya hindi namin mapaupo dito sa harap. BS Chem, BS Civil Engineering, and BS Agricultural Chemistry. 2 of them are DOST scholars, mga kahenyo. At yan ho ay isang magandang senyales, na ang ating bayan ay papunta sa tamang direksyon. Hindi lamang po dapat tignan yung mali. Siyempre, dapat bigyan ng hustisya yung mga taong, sabihin natin na perwisyo, dun sa mga pandarambong, pangungurakot ng mga corrupt officials. Hindi ko papangalanan, baka tayo malibel. Ito po ay ekspresyon ng kanilang damdamin, para bigyang aksyon yung mga kaganapan na matagal na tayong nakanganga. Hinihintay, kung magiging, sabihin natin, maihahain ba. Hindi mo masabi na yung ikulong is so raw. Hindi lang yun yung inaayos nating resolusyon. Ang gusto nating makita, paano lilinawin at ano magiging implikasyon nito sa mga proseso, sa mga darating na araw, pagdating sa ating kaban ng bayan. Paano ba yan gagastusin? Paano masisigurong yan ay magiging safe dun sa mga future na gawain na similar dito sa mga nangyari. I think bigyan natin ng chance yung mga kabataang Pilipino, lalo na yung mga UP students, to express their sabihin nating feelings, emotions, at yung iniisip nila. Wag nating isipin na ang mga UP students ay magulo, rally ng rally. Kasama ho ito sa ating pag-asa bilang isang bansa. Ayun, at syempre, gusto kong marinig mula sa inyong dalawa ang inyong panawagan sa inyong kapwa kabataan, hindi lang for the Feb Fair, but for the future of this country. We start with you, Dwayne. Dylan, sorry. And sa mga kabataan po na talagang nakikinig, actually kahit hindi kabataan, mga kaguruan at parte ng mamamayan ng Pilipinas, talagang dumalo po tayo sa ating February Fair 2026 para marinig ang mga panawagan ng iba't ibang sektor sa ating bayan. Mula sa education sector na sa kakulangan ng budget. Actually, ma'am, sinasabi po nila na ito yung pinakamataas na budget natin for this year for the education. Pero iba po kasi yung usapin ng mataas at sasapat. Oo, tama. Kasi patuloy na maraming mga estudyante na pumapasok sa mga schools at may kahirapan talaga, ma'am, bilang napakamahal po ng pag-aaral sa ngayon. At hindi na po siya katulad ng sinasabi sa konstitusyon natin na education is a right, na dahil naging pribilehiyo na lamang siya dahil sa kahirapan nga ng mga estudyante ng mga pag-aaral, which is yung Radyo Henyo naman talaga. Ito yung talagang sinusulong yung pag-aaral. Kasama yan. Education, science, and technology. Siyempre, hindi naman magiging sapat ang ating kaalaman at ang mga taong gagawa ng research sa Pilipinas kung wala ang magandang basic education. Yes, diba? Yan ay foundation. Ikaw naman, Benjen, ano naman ang panawagan mo sa kapwa kabataan mo? Ako naman po ay sa lahat po ng mga nakikinig po sa Radyo Henyo, patuloy po tayong maging open sa kung ano man po yung mga napag-uusapan sa social media. Marami po dito yung mga totoo. So tayo din po ay dapat maging mapagmasid tayo kung alin po ba dito yung totoo at hindi. Dahil importante 'yan. Opo, importante yung yung idealism natin bilang individual ay maisama natin siya sa collective na sa pag-iisip. Ayun, hindi yung parang ikaw lang at para sa sarili mo lang. Hindi na pwede yung makasarili. Kasi yung bayan natin talagang nasa matinding sitwasyon, critical na sitwasyon. At hindi lamang yung mga leaders ang tulungan natin, hindi lamang ang Pangulo, kundi yung mga matitinong mga opisyales. Hindi naman lahat ako naniniwala ko I came from government. Marami po mga kahenyo na matitino sa pamahalaan. Bagamat marami-rami din po yung mga hindi, ako, I would say, kawawa naman yung mga gumagawa ng tama. Ang nakikita lamang ay yung mga mali. Siyempre, kailangan nating dalhin sa hustisya
yung mga taong hindi talaga gumawa ng tama para doon sa kanilang sinumpaang tungkulin. Pero kailangan po natin talaga na tanggapin din na marami rin pong mga nagsisikap kahit mababa ang sweldo. Normally, yun nga ang mga nasa baba ang diba? Marami doon ang talagang patas ang laban. So, kayong dalawa at syempre pati si Dwayne, I expect na sa inyong mga kanya-kanyang career, ikaw bilang civil engineer of the future at ikaw ay bilang agricultural chemist na tutulong sa ating agri-sector. Sana ay patuloy kayong sabihin nating sumuporta, no? Sa mga kabataang Pilipino kahit hindi na kayo bata. Ilang taon ka na, Benjen? Ako po ay 21 years old. 21, and you? Ako po ay 22 years old na. Ay, mga mga legal na ang mga edad ninyo. So, siyempre, binata kayo. Huwag muna kayo mag-aasawa, no? Tumulong muna kayo sa inyong mga pamilya at sa ating bayan. So, maraming salamat sa inyong pagdalo. Dwayne, Carmelo Roy, ayun, nagdo-document si Dwayne. Benjen, Matthew Vergara, and Dylan Gaines Solomo. Thank you very much. Thank you po, Maraming Dr. salamat Ruby. din po, Doc Ruby. Okay, ulitin natin. Feb Fair, ikaw, Dylan. Ayan, February 2026, himagsik buong lakas na paglaban kontra korupsyon at pasismo tungo sa katarungan, kapayapaan at demokrasya. Pahihirapan ko kayo. Mag-duet kayo. Ulit. Ulit. Okay. 3, 2, 1, go. Himagsik buong lakas na paglaban ng Timog Katagalugan kontra korupsyon at pasismo tungo sa katarungan, kapayapaan at demokrasya. Ayan po. February 10 to 14. 10 to 14, Freedom Park, UP Los Baños, mga kahenyo. Join na po kayo. Maraming salamat sa inyong tatlo. Thank you very much. Thank you very much. Maraming salamat din po, Doc Ruby. Yes, talaga naman. Yan po ang ating mga... Isip nila ay malikot. Tanong dito ay kailangan masagot sila. Ang mga batang genius. Ang gagaling ng guest natin. Mga legal na ang edad nila kasi sila po ay mga graduating na sa college pero active pa rin po. So mga kahenyo, wala na po tayong oras. Sumainyo ang isa pang edisyon ng Radio Henyo. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay mga kahenyo. Ako po ang inyong nakasama, Dr. Ruby Cristobal, sa ngalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones. At ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ang May Trabaho. Siyempre kasama ang ating Kuya Barbie Atienza at si Ate Glady Mabini. Ang oras po ay 5:00 ng hapon.